Welcome po dito sa isa sa ating mga apiary. So, Yes, sir. ang apiary po, ito ay yung lugar kung saan natin makikita yung mga honeybee colonies po natin, yung mga beehives. Okay. So once again, introduce natin si Sir Arvin. Sir, ang position mo dito sa university? Division Chief po sa Extension Division ng NARD. Yes, NARD. Ang NARD, ibig sabihin niya ay National Apiculture Research Training and Development Institute. Yes po. Ayan. Okay. Okay, Sir Arvin. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Yan po yung queen. Asan yung queen? Ayun naman pang queen. Madali din pong makita. Ayun. Siya po ang nag-iisang queen bee po natin. Ayun sa yung ating queen. colony. Ayun no, iba itsura. Ayan. So, Kung mapapansin, ito po yung queen yan, no? Yes po. Kung mapapansin po natin, yung katawan niya is halos sinlaki ng mga workers, pero napakahaba po yung ang kanyang abdomen. So isa lang talaga ang queen sa isang colony. Yes po. Kasi kapag dalawa po mag-aaway po sila. Opo. Pero may instances din na dalawa ang queen, yung mother and daughter, pero hindi din po sila magtatagal. May mother and daughter, pero kapag marami yung population, magdi-divide po yan. Yun po yung natural colony splitting. Yan yun. Magsuswarm po yung colony. Half of the population, itatangay ng isang queen. I just see. to look for another nest. Yes po. Para mag-colony siya ulit. Yes po. But naturally lang po yan. Yes na mag-split siya. Yes. 2%. I see. Pero, due to the advanced technology po sa beekeeping, pwede na po tayong gumawa ng queen mismo. Meron yung technology of queen production, yung queen rearing. Ito na yung pupunta natin sa Bugyas. Pwede po, sir. Yan. Pwede po. Ongoing yata ang Sir Mac doon. Ongoing ang queen rearing activity po natin doon. Wow. So, new technology, pwede nating queen rearing. Yes. So, bagong technology sa beekeeping. At pupuntahan natin yan. Maparami pala. Opo, sir. So, Yung queen, no? yes, sir. Okay. So, kung yung queen ay nangingitlog lang, yung drone ay nagme-mate lang sa virgin queen. Actually, yung virgin queen lang po ang imi-mate ng drone. Hindi na po niya pwedeng i-mate yung mated queen na, yung laying queen. Paano yung yan? virgin queen lang po. After that? Ganito po kasi, yung mating, once lang sa buhay ng queen bee. Once in her lifetime lang. Dahil mamamatay na rin siya. Ang mamamatay po is yung mga drones na mang-mate sa kanya. Okay. Yung virgin queen which is ready for mating, lilipad po siya, lalabas sa kanyang hive, pupunta po sa atmosphere. So, doon po nangyayari ang mating, hindi po dito sa loob ng beehive. Okay. So, doon naman sa labas, meron yung tinatawag natin na drone congregation, a group of matured male bees na naghihintay ng imimate nila. So, ayan, kung nandun na yung si virgin queen, magre-release po siya ng mating sign, yung meron siyang pheromone na ilalabas, maaamoy ng mga male bees, mga drones. So, kung sino yung unang-unang nakaamoy doon sa mating sign na yan, siya ang unang-una na maghanap doon sa queen. So, mag-uunahan po sila. Ngayon, kung sino yung unang nakahanap po sa kanya, magme-mate po sila. And then, after that, kapag tapos na yung mating with that first drone, here comes the next drone. Kasi, ang mang-mate sa isang virgin queen is 17 to 24 na lalaki na honeybee. For a period of in just one mating season, which is 2 to 3 days. 2 to 3 days. Yes po. Kasi
halimbawa, during the first day na nagpa-mate po yung kwan, na lumabas yung queen bee, hindi maganda yung panahon, babalik, uuwi siya, babalik siya the other day. Oh. Hanggang 3 araw po yan. Kapag nag-exceed na ng 3 days, baka ano na, hindi na lalabas yung queen, magiging ano na siya, still na siya. Hindi na siya makikipag-mate. Yun yung drone. Yan ang drone. Yung lumilipad na. Diyan ba kinuha yung pangalan ng drone? Yung ginagamit na camera drone. Ano? So, Okay sir, so ano, di natapos yung mating. Yes po. Di naka 17 drones na siya. Yes po. Lahat po ng representative nung 17, halimbawa yung 17 na drone na yun, naipon doon sa katawan ng Virgin Queen. Babalik siya doon sa kanyang hive, and then after 5 days, mag-start na siyang mag-lay, and then hindi na siya lalabas pa unless na may distraction or disturbance sa ano. Mangingitlog na lang siya at mangingitlog daily. Yes po. At ang naiitlog po ng ating queen bee is mga 1,000 to 2,000 eggs a day. Wow. Pero kaya niya pong i-control yan, depende pa rin sa population ng colony. Anong colony? No, konti lang yung population ko, ganito lang dadamihan ang niya. ko. Pag sobrang dami, babawas siya. Ano sir, it coincides with the population. Kapag konti lang ang iitlog ko kasi yun lang ang kayang alagaan ng mga tauhan ko. Pag mas marami, ganon, dadamihan din po niya. I see. Tapos anong mangyayari sa queen after na nangitlog? Okay. Yung queen bee actually, ang lifespan is 3 to 5 years. Okay. Pero ang peak of productivity niya is 1 to 2 years. Yung peak. Yung the first 1 to 2 years? Yes po. The first 1 to 2 years. Ngayon, kapag sir nangitlog na siya, hindi na siya virgin. Yes po. Paano yun? Hindi na siya mangingitlog ulit? Tuloy-tuloy na po siya. Tuloy-tuloy na po yan, sir. Tuloy-tuloy. Hanggang sa maubos yung representative ng male bee sa kanya. Ibig sabihin, kahit ilang taon, yes po. Tuloy-tuloy na siya na nangingitlog every month. Yes, sir. Daily. Daily na siya nangingitlog for the rest of her life. Yes po. Hindi na siya makipag-mate ulit. Hindi na po. Ganon po. Hindi po katulad ng, di ba, yung pag sa aso, yearly ang mating. Opo. Ito one time lang. One time. Opo. With that number, yung one time, lifetime. One time, lifetime. Kawawa naman. Minsan lang siyang masarapan. Pero 17 naman, sir. 17 naman. 17 naman na male lang. Iba-iba pa, sir. Iba-iba pa. Iba-iba pa. Yung queen bee po kasi, aside from yung ovary po niya, na nagtataglay ng kanyang egg, meron din siyang tinatawag na spermatica, na doon naiipon yung mga reproductive cells ng mga male bees. Kaya millions of sperm cells na iipon doon sa kanyang spermatica. Unti-unti na lang niyang linalabas. Opo. At saka yung mga yung queen po, hindi alam po niya yung iitlog niya. May dalawang klaseng itlog po kasi ang pwedeng iitlog ng ating queen bee, yung fertilized at saka unfertilized. Yung unfertilized egg, yun po yung itlog lang niya na manggagaling sa kanyang ovary. Opo, walang manggagaling sa kanyang spermatica. So yun po ay magiging drone. Magiging lalaki po yung unfertilized. Ngayon, kapag gusto niya mangitlog ng fertilized, yun yung mga magiging workers. May manggagaling na sperm sa kanyang spermatica at may manggagaling na itlog sa kanyang ovary. Magkakaroon ngayon ng union, ng fertilization. So, yun na yung iitlog niya as fertilized. As workers. Sex nung workers. Female, sir. Female po. Yung drones, naman po. lalaki. Yes. So, actually, very interesting po talaga ang buhay ng mga bees po natin. Interesting, lalo na nung ni-explain nyo. Opo. Ako din po noon, grabe, no? Bilang yan, nagbibigay ng honey, nag-i-sting. Pero habang tumatagal, ngayon, masasabi ko, I love bees. I love honey bees. Ito pala, may paari na tubig, no? Protection sa langgam po, yan. Okay. Opo. So, ayan.
So yung mga workers po natin, sila na po yung gumaganap sa lahat ng mga activities aside from mating at saka laying. So inside and outside the beehive, sila yung paggawa na ng tagapaglinis, hive, opo, oo. tagapagawa ng hive nila, yung comb nila, taga-gwardiya, taga-maintain ng temperature, tagapakain po sa mga young larvae, at saka yung mga lumalabas naman, mga food gatherers na po. Sila yung mga field bees po natin. Okay, so yung mga field bees naman po natin, they could fly 3 to 5 kilometer radius. So ibig sabihin mo, ito any direction, pwede po silang pumunta. And they could go farther kung wala silang makukuha sa ganong distance. Ngayon po. Pagka dito pa sir, hindi na kailangan ng roof. Kung minsan kailangan pa din po sir, lalo na kapag too much exposed sa sa sunlight. Opo. Ito meron naman pong konting shade. Kaya sige, okay lang na ilagay po natin diyan. Pero gusto pa din naming ipalipat doon po sa may nilinisan po doon. Opo, para at least hindi na kailangan na maglagay ng additional na protection. Pero yung sizes po ng box, this is standard? Standard. Yes. Design mo ba ito? Yes, sir. Ganito Standard talaga? po, international standard. International po. standard, sir. Yes po. Yeah, pwede pong Though meron din po yung mga beekeepers na gumawa na po sila ng kanilang sariling sizes. Pero sinusundan pa rin po natin yung standard size. Sir, sinong lamang ba tayo sa ibang Southeast Asia pagdating sa bee? Lamang ba tayo sa Thailand, sa Vietnam, sa Indonesia? Aha. Sa tanong po na yan, sir, hindi po natin masasabi na lamang po tayo. Kasi ang beekeeping industry po sa ating bansa ay sabihin natin parang sa infant stage pa po siya. Parang backyard. Opo. So we are still disseminating the beekeeping technology. Though marami na pong nakakaalam, pero mas marami pa po yung hindi nakakakilala sa ating beekeeping. Kaya Based doon sa discussion natin earlier, ang requirement ng Pilipinas sa honey ay 10% lang ang napoprovide natin. The 90% ay kailangan pa nating mag-import. Yes po. So, malaking-malaki pa yung potential para sa mga new players ng bee culture. Opo. Basta kailangan lang mag-aral, Yes po. mag-training Opo. At dito saka, sa center. Yes po. At saka kinakailangan po natin yung interest po natin sa beekeeping. Kaya dapat nandan yung passion natin. Kasi yung nabanggit natin kanina during our kwentuhan na marami yung mga nagti-training din, yung mga iba sponsored na training. So they undergone training, kaya lang noong nagsimula na silang nag-alaga, biglang nawala yung hindi na nila pinagpatuloy kasi hindi po sila interesado. Kaya dapat nandun pa rin yung interest Kailangan po natin. talaga rin. I-embrace mo talaga. Yes. Seryosohin mo tiyaga. talaga. Dapat nandun yung kasi tiyaga. baka hindi nila alam. 1 year kasi sa body. Yes, sir. Yes. Medyo matagal talaga. Matagal, sir. Imagine 1 Yes. year ka nga, kaya nga sinabi ko, within that 1 year, ipasok mo ang agritourism. Yeah. Para may income. So, at saka aside naman po sa And then, sir, sorry, sir. Yes, 1 year doon sa bee, sa colony para mag-harvest ka ng honey. But before that, kailangan mo mag-establish ng bee pasture mo, which is longer. Longer yun, sir, kasi kung nara, Apo, kapag na-develop na yung bee pasture, dumami na din po yung sunflower. Swerte yung Benguet kasi may wild sunflower. Yes po. Okay. Sunflower ka muna. Yun ang bibisitahin mo na ng mga. At saka with that naman, yung 1 year na yon na parang yung sabi natin na wala pang hindi naman namin winawala na i-encourage pa din namin yung ating mga beginners, yung mga gustong mag-alaga na hindi lang yung honey ang pwede nating pagkakitaan. So, during the first year, kung magaling na tayo, naging bihasa tayo, dahil sa yung interest natin ay naparami natin yung colony, pwede tayong magbenta kahit isa-isa na colony. Kung meron mga ngailangan, meron namang at least
bumabalik. But With that syempre, first yung year. ang importante rin, yung mga prutas mo, kung fruiting stage siya, dadami yung harvest Yes po. mo. Yun po yung hindi nakikita ng ating mga farmers sa ngayon. Oo. Tsaka nakita ko kanina sa report mo na-mention mo yung nara. Oo. Hindi Yes, sir. nagbubulaklak na sabay-sabay. Oo. Kasi hindi natin inalagaan Oo. Pinababayaan lang walang water. Dapat alagaan mo rin yung alagaan, nara. yes, po. Tama Para po, sir. magka-flower. Oo. Paano naman mamumulaklak kung walang tubig? Walang pa tubig Di ba? Ito ba tinuturo mo sa... Joke lang, sir. Mag-tree planting, Ganun lang. mag-tree planting pero walang maintenance. Wala Kaya po, hindi sir. siya namumulaklak. Pero Opo, sir. dapat open na rin tayo sa idea na kung gusto Oo. mo mag-quick, alagaan mo yung source. Ng Yeah. Kasama po 'yan. Kasi ang beekeeping po is dapat nandun yung knowledge mo, yung skill mo Oo. sa beekeeping, Oo. yung vegetation, Yes. at saka yung good environmental condition. Oo. Siyempre, pag good management, nandun na yung good status ng ating colony. Mm-mm. Kaya yun po yung dapat na nasa beekeeping natin. Okay, sir. Anything else na importante as far as yung management, yung pag-aalaga ng bee mismo, ano pa ang mga importante? Okay? So, sa beekeeping, hindi po natin maiiwasan na magkaroon tayo ng mga problems, like yung nabanggit po natin kanina, yung pest and diseases. Kasi yung mga honeybees po natin, maliban sa mga predators, meron din pong mga peste na umaatake sa ating mga honeybees. Katulad po yung, actually, meron pong kuto ang honeybee. Okay. Yung tinatawag natin na varroa mite. And the varroa mite is an international, a worldwide problem. Worldwide problem. Yes Sir, po. okay lang ibalik ko to? Yes po, sir. Hawakan nyo, pwede po. Sige, sir. So, worldwide problem yon. So, but anyway, ang ang varroa mite, it could be managed. Pwede po Okay. nating i-control. Meron pong mga treatments na pwede po nating gamitin para at least kung hindi man mapuksa ng tuluyan, at least makontrol natin yung infestation ng bee mite. Okay. So, including yung mga predators po natin, halimbawa sa langgam, nandito po yung isang Ito. paraan para ma-prevent natin yung pag-atake ng mga langgam. Yung wasp naman, yung putakte, pwede po nating tingnan kung nasaan sila, pwede nating sirain or sunugin. At saka yung mga iba sinasampal na dito, hinahampas na dito yung yung mga wasp kasi Para? kinakain po nila yung yung mga kakainin din. individual bees, kinakain po nila yung wasp. So may manageable naman, may mga control measures naman po na ginagawa. So yun lang, yung ang isa po sa ating problema is yung predatory bird. Yun po yung medyo mas mahirap po na Hindi mo i-control. basta-basta makokontrol yun. Opo, kasi Air Force po sila eh. Kaya kung minsan ang ginagawa na lang po namin, naglalagay po kami ng yung mga bagay-bagay na Matatakot palagay sila. natin na matatakot sila, katulad parang mga scarecrow, ganun po sila. Oo. O yung yung paputok, kahit hindi po season ng New Year, bumibili po kami naghahanap kami ng paputok, yung kwitis, para at least mabulabog po sila. Just to drive them away. Para hindi sila. Yun naman po ang problema po dito sa ating cultured honeybees. Pero yun nga po, as long as nandun po yung interest natin, yung passion natin, we love our honeybee colonies, kayang-kaya po nating labanan o puksain yung mga problems na darating po sa ating beekeeping operation. So, yun po yung mga predators. Yes May po. pest ba? May diseases ba? Sa sakit naman po, so far dito po sa atin, sa Pilipinas, wala namang pong yung malala na na sakit na nakita po natin sa ating mga colonies. Hindi alarming. Hindi naman po, wala naman po. Oo. So though meron yung mga bali-balita na merong ganitong sakit sa pero so far pag pumupunta po tayo, okay naman po sila. Okay. naman po. May specific management para doon sa mga minor diseases?
Meron po actually sa bawat sakit po ng mga honeybees, kasi parang tao din na maraming sakit. Sakit. Meron yung tinatawag nila na foul brood, choke brood. Meron yung actually may nagda-diarrhea din po ang mga honeybees. Okay. Pero may mga specific control management po na ginagawa. Like Which is, ano po? Halimbawa, yun pong yung sa mga foul brood diseases natin, meron po yung binibigay na mga medicines. Nagbibigay din po tayo ng actually yung mga antibiotics sa ating mga honeybees. May antibiotics din. Yes po, meron din. As needed only. Yes po. Sa ano naman, sa mga yung problem sa choke brood, yung choke brood po kasi yung mga namamatay po ng mga larvae or pupa doon sa comb, parang nagiging sila, nagiging choke sila. Kaya Okay. tinawag na choke brood. So, ang ginagawa lang is strengthen the colony, palakasin mo lang, paramihin mo yung population, or you have to requeen yung colony. Palitan lang yung queen. Kasi maaring Weak na. Opo, ganon. So, weak yung colonies, kaya nagkaroon ng ganitong uri ng sakit. So, Weak yun ang yung napoproduce niyang bagong anak. Maaring ganon, sir. Maaring ganon. Okay. Okay. And then, yung colonies kasi kung minsan, talagang katulad din po natin, kung mahina yung resistensya natin, kung mahina yung population, talagang yun yung talagang inaatake ng mga pest and diseases. Maganda talaga ang beekeeping. Okay. So maganda ang napag-usapan na po natin yung mga pests and diseases, napag-usapan na natin yung mga predators. Okay, na-discuss na natin yung paano nag-work yung buhay ng bees, from the mother, from the queen to drones to workers. Paano yung food? Paano natin isi-secure na may pagkain talaga yung bee, sir? Okay. So, in terms of the food availability po naman ng ating mga honeybees, Okay. so as long as nandyan po yung vegetation po natin, Okay. walang problema sa weather condition, meron meron pong nakukuha na pagkain yung mga honeybees. So, yung nabanggit po ni director kanina with sugar. regards to food supplementation, Okay. yun po ay ginagawa lamang during the time na talagang walang-wala silang makukuhang pagkain. Makukuhanan. And that is during the rainy Rainy season. season. Yung dirt period din po na sinasabi natin sa ating mga colonies. So, kahit man po na during rainy season is meron silang pagkukunan kasi ng pagkain, kapag umuulan hindi po sila makalabas. Okay. Lalo na kapag bumagyo, nasira naman yung namumulaklak na halaman na yan, wala po silang pagkukunan. So, we must have to provide them food supplement in the form of sugar syrup. Okay. Yun po yung tinunaw na asukal. Asukal. So, ang mayroon pong ratio na ginagamit, yung 1:1. Okay. Like for example, 1 kilogram of sugar, i-dilute lang po natin into 1 liter of Water. So, yun po ang ipapakain natin. Paano po ang magpakain? Pwede po yung ice bag. Ilagay po natin doon yung sugar syrup, and then we'll put it on top of the frames. Dito. Yes po. And then i-pinch lang po natin, butasan po natin ng maliliit yung yung on top of yung nakasupot na pagkain. Okay. So, Needle size. yes po. So, basta iwasan po na mag-spill po yung Okay. syrup para hindi po sila ma-flood. Opo. Okay. Ngayon, yung mga honeybees, bahala na po sila na pupunta doon, Doon na magsiksik. sila. Yes po. Ganun lang po ang pagpapakain. In other country naman, kasi sa ibang bansa, wala silang langgam. Walang wasp. Yung ginagawa nila is mass feeding. Ilalagay lang sa isang drum, bahala na yung mga bees po na pumunta doon. Diretso na. Tayo, dahil marami tayong mga nakikiagaw, meron tayong mga native bees na nakikiagaw sa pagkain, hindi po natin magagawa yun kasi kaya ganun po. Meron din po yung design na na feeder box, parang katulad din po ng frame na pwedeng isabit diyan. Doon lang ibuhos yung sugar syrup, pupunta na po sila. In terms naman sa sa vegetation, kapag yun nga, sabi natin hindi not throughout the season of the year ay meron silang makukuhang pagkain, o kung Okay. meron man konti,
doon po mapasok yung bee pasture development natin, Mm-mm. kung ano man po yung mga available within the area na nakikita natin na pinupuntahan ng mga honeybees, yun po ang inire-record po natin. Okay. So, and then, ang ginagawa is, nagko-collect po tayo. Halimbawa, yung mga nandyan po sa ating mini nursery, kino-collect natin, pinopropagate natin. Kung meron man yung mga beekeepers na gustong mag-avail ng ating mga planting materials, Pwede nyo ibigay. binibigyan po natin sila. Just to augment yung source ng pagkain po sa Okay, kanila. sir. Ano po ulit pangalan nung yung species? Apis mellifera. Apis mellifera. Mellifera. Dito po sa atin merong iba't ibang species. Itong cultured, yung Apis mellifera, yung mga native bees natin, yung stingless bee, yung Trigona species, yung Apis cerana, which is yung native na alig po natin, sir. Opo. Yung tatlo po na yon, pwede nating alagaan. Dito? Yes po. And then, we have the other one, yung Apis dorsata, yun po yung pulot pukyutan po natin, na yung kilala, opo, yung single comb honeybee na nasa mga sanga ng punong kahoy na matatapang. Oo, yung matatapang. Yun po yung sabi ni Director kanina na hindi natin pwedeng i-hive. Just because of may honey rin pala yun. Meron po, sir. Actually, marami ding honey na nakukuha sa mga apis. Kaya lang, due to the activities po ng mga human activities, katulad ng logging, kaingin, nasisira yung nila, kaya kumukunti na din yung number nila at saka yung production. Okay. Sir, balikan natin itong Apis mellifera. Mellifera. Yes po. Okay. Base po doon sa studies ninyo, ano po yung mga best na halaman na dapat mayroon doon sa bee pasture? Ano yung mga pwedeng itanim doon para ma-secure natin na makakapagkain sila na maayos at makakapag-produce sila ng madaming honey? Actually, wala po tayong masasabi na best plant for honey production. Ang masasabi po natin is one of the best source or among the best source of nectar or best source of food ng mga honeybees. Kasi ang mga halaman po is masasabi natin location specific din po. Meron yung mga halaman na hindi pwedeng tutubo sa ibang lugar. Yung halaman nila hindi pwedeng tutubo po dito sa atin. Dito po sa atin sa La Union, ang isa po is yung Narra trees natin, yung mahogany, yung acacia, yung rain tree, acacia po ang tawag po natin, and including yung yung mga vines sa sementeryo, yung Cadena de Amor. Cadena de Amor. Yung violet, pink. May pink at saka may white po ang flower po noon. Magandang source. Damo lang yun. Yes po. Damo lang po yun. Pero it's a good source of nectar. So pwede yun i-grow, sir? Pwedeng may technology na ba yun para mabilis madamihin or asa lang tayo na mag-grow lang siya dyan? Napakadali pong i-propagate yung Cadena de Amor. Cadena de Amor. Actually, meron din po tayong itinanim na Cadena de Amor dyan. Ang disadvantage lang po siguro, kung meron ng mga gustong magbalak, at yun din ang ina-advise natin sa ating mga beekeepers, huwag doon sa may mga halaman natin kasi siya? Yes. Babalutin niya kasi. I-invade niya yung niya. Opo. Yung host niya, babalutin niya talaga. Opo. Kaya ang ina-advise natin, kung gusto nating magtanim, yung mga idle areas, mga hindi po nagagalaw ng mga area, doon po tayo magtanim. Including yung sunflower. Sunflower na yung native. Yes po. Doon naman sa doon sa ibang lugar, yun naman yung nila, yung sunflower. Sa ibang lugar naman sa high elevation like Benguet, Mountain Province, Cordillera, yung wild sunflower. Dito sa lowland, yung Cadena de Amor, Narra, mga fruit trees. Actually, in Benguet area, yung mga citrus plants po nila. Citrus, yung mga
yung mga satsuma, ganyan, Opo. mga upland oranges, Yes po. dalandan, pwede po yan. Yes po. So, ibig sabihin, sir, yung, let's say, nag-decide ka na bee farm, okay, at may lupa ka, okay, na yun yung magiging pasture mo. So, ang logical dyan, titignan mo yung pasture, ano yung existing na plant, at yun ang i-adapt, yun ang probably paramihin or Yes po. i-culture Yes para po. mag-produce siya ng maraming flowers. Yes po. And at the same time, then pag na-inventory mo yon, that's the time na mag-start ka to plant. Aha. Yung mga new plants na maganda rin pang dagdag doon sa existing na pagkain ng bee. Yes po. At actually, isa po yan sa mga queries ng ating mga participants during our previous trainings. Eh paano po kung wala po kaming wala po Nara. mga halaman o Okay. halaman doon sa amin. So, yun ang sabi namin, if you're planning to venture on beekeeping, simulan na po natin magtanim. Isipin po natin yung mga yung madaling tumubo, Oo. mago, yun muna. Ay, yung sir, kasi mabilis i-grow yung sarisa, ang tawag doon? Yung sarisa? Red, tapos Aratilis! Aratilis! Pwede ba Aratilis. yon sa honeybee? Aratilis. Maraming mabulaklak yon. So, yun po yung mga sinasabi natin na sa kanila. At saka, kung wala kang lupa, sabi namin, kung wala kang lupa, pwede kang mag-propagate. Ipamigay mo sa kung sino man ang may lupa na kapitbahay mo. Yun po, sir, yun ang sinasabi namin. Ipamigay mo. So, matutuwa sila, magtatanim sila. And then, kapag nagsimula na sila, then you start planning for your beekeeping. So, kapag nakikita mo na, nandun yung mga halaman, so mag-start ka ng beekeeping mo. And then, kapag na-manage mo ng husto, naging maganda yung operation mo, mag-harvest ka ng kunting honey, patikman mo si kapitbahay mo, ito yung nanggaling sa mga pinatanim ko sa'yo. Maging magkaibigan kayo, sige, dadamihan ko pa yung pagtatanim ko. Ang problema lang kapag mag-aalaga na rin ako. Okay lang. 10% Pero okay lang lang. na-produce natin eh. Opo. Ang laki pa ng market. Pero at least nakatulong pa yung yung nag-alaga na nagbigay. Meron na siyang kasama na beekeeper. Sir, matanong ko lang, sa tagal-tagal ng panahon, as early as nung may TV show kami sa isang network nung 90s, may mga episodes na kami ng bee culture, no? Bee farming. Ang tagal na nun. Ilang dekada na nakaraan. Yes, Bakit pa. hanggang ngayon 10% pa lang ang napoproduce natin? Ano ang reason, sir? Ang isa po na dahilan, though we are conducting trainings, po, and hindi na lang po tayo ang nagkakandak ng training. We have our partner institutions, Yes. private agencies, Yes, and private oo. entities. Nagkakandak na rin po sila ng training. Mm. Yung nga lang, kapag meron pong nag-start na nag-beekeeping, sa simula, maganda yung operation. Ngayon, noong meron silang ibang activity. Halimbawa, yung mga mga government workers po natin, ipinunta doon sa ibang assignment, napabayaan na po. Ayun. Ganun din po sa a member of a family, like for Yes. example, halimbawa ako nag-alaga ako ng honeybees, and then meron akong naisip na ibang pagkakaabalahan. Kakitaan, Pagkakaabalahan. So ipapasa ko po sa inyo. Mm. Ngayon, Ako naman, hindi ganun ka-interesado. yun ang Pinabayaan isa. ko. Yes po, yun ang isang dahilan. At saka, yung mga nagtitraining po sa atin, not all of them ay talagang they go into beekeeping activity. Mm-mm. Meron po yung mag-training just for a purpose of going abroad. Ayun Kasi nga, meron po tayong mga may demand pala. Yes po, may mga advanced beekeeping countries na nangangailangan po ng mga Workers. beekeepers. Opo. At saka, according to them, priority daw po nila yung mga Filipinos na beekeepers kasi parang mas masipag daw po sila. Mm. Ganon. Mm-mm. So, ayun, nababawasan yung
Kaya yung yung trend po ng ng number of beekeepers po Pag natin. ganyan-ganyan. Yes Hindi po. baka ganon. Yes. Ngayon, during the first year, nag-alaga po sila, pero yun pala ay it serve as training sa kanila in preparation para mag-abroad. So, yung 50 na beekeeper na nasa last year, like for example, yung 10 nag-abroad na ngayon. So bumaba na bigla yung yung number of beekeepers po natin. Naman. So yun po ang isang cause kung bakit hindi pa rin at saka yun nga po, nagpapasalamat tayo dahil yung beekeeping it's already included as a commodity of agriculture. Medyo nabibigyan na din po ng pansin ang beekeeping sa ating government. Pero simula pa lang po yan. We do hope na katulad din ng ibang bansa na talagang incorporated na sa mga agricultural activities nila ang yung nga po nabanggit po natin kanina na yung honey is nasa na nila, nasa lamesa na. Tayo wala As pa. a part of their Diet. Food, Yes po. Staple food na nila. Pang tourism site, no? Yes. Meron na silang ganito. Oo. And Sophia, peram ng isang phone, kulang ako ng audio ng B. Maganda yung audio niya. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.